اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay nandito po kami sa programa natin na pinamagatang Islam Q&A at kasama pa rin natin ang ating guest speaker na si Ustadz Asmawel Sultan Sharif na kanyang sinasagot ang katanungan na may kinalaman sa politika. Talaga namang ang ating mga kababayan ay talagang mahilig na mahilig sa politics, bagay ang ating mga kapatid na Muslim dyan sa Mindanao, na kaya nga binigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ng Pilipinas para makalahok, para makatulong sa pag-ugit ng batas. Ika nga ay para pamahalaan ang mga kapatid nating mga Muslim. So sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, Ustad, ano pa masasabi natin tungkol sa ating tinatalakay na may kinalaman sa politics? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid na Muslim, mga kababayan na taga-subaybay sa ating programa, ay natalakay po natin kanina yung mga basihan po natin na maari sumalang sa politika o sumali sa politika ang isang Muslim ayon sa binasa po natin kanina na mga basihan na may mga talatang Quran at saka mga ginagawa ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam. Babanggitin po natin, Ustad, yung mga kondisyon. Kasi kinakailangan na pumasa yung isang Muslim na sasalang sa politika sa babanggitin po natin na kondisyon. Kasi kung hindi siya pumasa sa itong kondisyon ay nauwi sa bawal sa kanya ang pagsali sa politika. Ano na bang, Ustad, ang mga yung kondisyon? Ang una po ay yung tinatag po natin na ang pagsali sa politika ay mayroon siyang salita, mayroon siyang qualification, kapangyarihan. Hindi lang siya maging, kung tawagin ay parang gamit lang na sunod-sunuran lang sa kasama, ay hindi mangyari yan. Kinakailangan na mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang salita, lalo na sa kanyang nasasakupan. Halimbawa, di ba sa isang lalawigan, nasasakupan na isang gobernador, ay maaari naman siya sugpuin kung ano man mga sasama qualification yan Hindi naman siya pagbabawalan ng mataas sa kanya, lalo na sa local government. Ay, lalo na ipinagbabawal na gamot, yung mga droga. Kaya lang sa mga bansang Muslim, parang lantad na doon sa mga lalawigang Muslim, yung droga. Kasi ginagawa, parang pinabayaan na, yung na. Pero kung isang gobernador, hindi naman siya nilabag sa batas na habulin yan. Kundi pa yan, tungkulin yan. Mas baka makasong pa siya kung pabayaan. Ayan ang natin, na mayroon siyang salita, mayroon siyang kapangyarihan. Hindi lang siya maging armas o gamit ng kapwang ang politisyan na kahit anong gusto ay ginagawa Katulad ng mga nangyari sa atin na parang ginawang armas yung ibang politisyan, wala tang binabangkit na pangalan, Ustad. Na nangyari na parang armas ng gobyerno laban sa mga Muslim. Mayroon yan sa mga kababayan natin sa Mindanao na ginawang armas laban sa mga Muslim. Kaya kung ganun ang sitwasyon o ang isang politician o isang Muslim na may balak siya sumalang sa politika, na ganun ang mangyari sa kanya ay nauwi sa bawal sa kanya sumali sa politika. Pangalawa pong, Ustad, ang kondisyon natin na ay kung ano ang batas na dapat pairalin ay hindi naglalaman na ito ay pangapi sa sangkatauhan. Kasi ito naman kinakailangan na tulungan yung mga mamamayan o mga kababayan Kung ganun ang batas ay bawal na. Pero sa ating bansa naman, Ustad, walang ganyan. Hindi nakatala sa ating saligang batas na pangangapis sa mga mamamayan. Wala na, di ba? Tapos, pangatlo, yung isang taong sasalang sa politika ay may karapatan na siya ay tumutol sa kung ano man pairaling batas na salungat sa Islam. Ano ang ibig sabihin? Halimbawa, lalo na yung sa mambabatas, mga congressman,
na maisinusulong na batas. Marami naman kongres sa atin, mga Muslim. Ilan ang mga lalagang Muslim sa atin? Marami na. Kung anumang batas na pinairal na malinaw na salungat sa Islam, ay maari silang tumutol. O kung ikaw ay sekretary ng Pangulo, presidente, maari ka naman hindi magsalita o anuman sa ganung batas. Pero wala naman nakita natin na batas na pinairal na malinaw na salungat sa Islam, maliban lang sa katulad na isinusulong na yung family planning. Yan na lang. Na hindi lang ang mga Muslim ang tutol dyan, Ustad. Pati ang simbahang Katoliko tutol dyan. Ganun din, dapat ang mga congressman na yan ay malinaw na labag sa Islam. Kasi ang gagawin natin mga European, sa layunin yan, ano ba ang ganun ang layunin na hindi daw kayang tugunan ang pangailangan ng mamayan ng Pilipinas dahil sa sumubrang populasyon. Sa Islam, salungat yan. Malinaw na sa salungat labag yan sa batas sa Islam. Kung sana ang mga mamabatas sa atin na Muslim ay salungatin nila. Tumutol sila sa ganun. Na hindi yan katanggap-tanggap sa amin. Mas mabuti kung yung mga pari, mayroong mga congressman, maaari sila magsama-sama sa kayong mga Muslim na kaya mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao, talagang hindi family planning no? Anong meron doon? Family planting? Yan po ang mga kondisyon. At saka, isa rin, Ustad, ay dapat din evaluate natin yung mga nakaraang mga sumali sa politika, kung ano na ba ang resulta na kanilang pagsali sa politika. Mayroon bang pakinabang? Ang sagot po natin, kung ang tingnan natin ang Marawi City at saka yung Lanao del Sur ay malinaw po sa ating mga kababayan, katulad po na nabanggit kanina na ang Marawi nung panahon na ang mayor ay mga scholar, ay wala pong nagaganap doon na mga tinatawag na huldapan, patayan, ay hindi naman maanlantad yung mga pinagbabawal na gamot. Pero sa ngayon, lumawala sa mga ating mga kababayan na mga scholar, mga ulama, ay parang lumantad na yung mga mga kabuktutan na gaganap sa Marawi. Yan po ang ating kondisyon. Kung isang Muslim na may balak siyang sumali sa politika, ay tingnan po ang kondisyon natin na nabanggit natin na 3 kondisyon. Jazakallah khair, Ustad. Napakaganda ng kasagutan. Kaya mga kapatid nating sumasama sa politika, mga Muslim na nandyan sa ating bansa, inaasahan po natin na tayo ang magsisilbing mabuting huwaran. Halimbawa, sa ating unang-una, sa ating mga kapatid na Muslim at mga kababayan nating mga Kristiyano, na tayo bilang mga Muslim ay mahusay sa tinatawag na governance. Ano po? At ang ating governance ay batay sa mga kondisyones na aming tinalakay sa inyo, batay po sa pahayag ni Ustad Asmawel Sultan Sharif, upang tayo ay magabayan, patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang susubaybayan ng ating mga kababayan, na kung paano mga siwa ang mga Muslim. Medyo mainit yung ating talakayan na yan, Ustad. May kilala naman sa politics, no? Kaya naman palagay ko, all eyes sila sa atin, all eyes and ears na sila'y nanonood sa ating talakayan ngayon. At meron pang isang magandang issue, Ustad. May kinalaman nito sa cloning. Medyo para makahinga-hinga tayo ng konti, no? Linawin mo sa kanila kung ano ba isa ng cloning. Kasi baka malalim yung salita hindi pa nalalaman. Yung cloning, mga kababayan, yun yung tinatawag na may kukuning bahagi ng katawan sa isang hayop halimbawa, no? Pagkatapos isang tissue na yung kukunin at mula doon ay makapagpuproduce ng another animal. Halimbawa, katulad ng nangyari dito kay Dolly the sheep. Kilalang-kilala si Dolly the sheep. Nais ko lamang po muna ipaliwanag sa inyo, pakilala sa inyo si Dolly the sheep. Si Dolly the sheep po ay isang uri ng tinatawag na tupa yan, sheep yan na yan ay mula sa tinatawag na 6-year-old Finn Dorset sheep, no? Na yan ay ineksperimento doon sa Scotland. Na yan ay funded by PPL Therapeutics and the ministry. Dolly was a female domestic sheep and the first mammal to be cloned from an adult
somatic cell using the process of nuclear transfer. The cell was taken from the udder of a 6-year-old Finn Dorset sheep. So yun po ang pinakasistema nun. At yan ay ginawa sa tinatawag na by in Wilmot and his colleagues at the Racine Institute in Edinburgh, Scotland. Siya po ay ipinanganak noong July 6, 1996 sa Scotland. Ano po? At siya ay namatay noong February 14, 2003. Ang tinatawag na species na dito ay ina-identify siya, yung tinatawag na Ovis aris. At ito pong si Dolly ay nagkaanak pa ng ilang mga tupa rin. Ano? Ang mga pangalan, Ustad, ay si Sinasali, Rosie, Bonnie, Lucy, Darcy, and Cotton. Yan ang mga pangalan ng kanyang mga naulila. Mga tupa rin yan. Mga tupa rin yan. Pinangalanan kasi pangalan ng nanay, Dolly. So yung mga anak, nabanggit natin, ayan. So, talaga namang ang pag-unlad ng katalinuhan ng tao ay hindi na natin maaawat. Ano, Ustad? Kaya ang tanong natin sa ganitong aspeto ng pag-uusap, ano ba ang pinaka-tinitindigan o pananaw ng Islam sa tinatawag na cloning? Naintindihan na ng mga kababayan natin yan marahil, ano? Para dumami yung mga hayop, no? Sa ganyang sistema. Ano, Ustad? Anong ating pinaka-stand dyan sa tinatawag na cloning? Bismillahirrahmanirrahim. Yung narinig po natin ang paliwanag ni Ustad Abdullah tungkol po sa tinatawag natin na cloning. Yung cloning parang yung pagpapaduplicate na yun. Duplication yan. Duplication yan kung tawagin sa madaling salita, Ustad. Duplication. Ito ay malinaw po ayon sa binasa ni Ustad sa atin na successful sila na ito ay nangyari sa hayop. Ay ginawa po nila sa hayop na si Duli. Ay nagawa nila ang ganung sistema. Sa Islam ay pinaintulot po sa Islam ang ganun ang paraan kung ito ay gagawin natin sa hayop, Ustad. Sa kondisyon po ng ito po ay mayroon tayong kapakanan ng mga tao. Halimbawa, kung ito ay gagawin po natin sa mga hayop na may kapakanan, kundi gagawin lang natin na hayop na parang pinag-aralan. Hindi yan. Kung maaari itong gawin kung mayroon tayong kapakanan sa ganung sistema. At ikalawa po ay hindi ito makapinsala sa mga hayop o ano naman ang ating ginagawa. Ito ay ipinaintulot po sa atin. At saka ito rin ay hindi masasaktan yung mga hayop sa ganung paraan. Ito ang kondisyon natin na nabanggit po natin unang-una na ito ay mayroon tayong kapakanan na kung mga tao na gagawin natin. At ito ay ikalawa na hindi magdulot na pinsala na mas higit pa kaysa mga kapakanan o kabutihan ang magaganap. Pangatlo po, Ustad, ay ito ay hindi maging parusa o pananakit sa hayop. Kasi kung ito ay sinasaktang hayop sa ganung paraan ay ipinahintulot. Kung pumasa dyan, ang sa kondisyon na yan ay maaring gawin sa hayop. Kaya naman, Ustad, ay kung gawin sa tao, ano kaya ang pananaw ng Islam? Ayun. So, sasagutin natin yan, ano? At salamat ng marami, Ustad, at nasagot nyo yung tinatawag na may kinalaman sa issue dyan kay Dolly, no? At talaga namang napakaganda ng kasagutan. Marahil ay nasisya ng ating mga kababayan tungkol sa bagay na yan. At yung ilang pang mga katanungan na halimbawa ay may kinalaman sa cloning sa tao, sasagutin niyo yan. At samantala magpapaalam muna tayo sa pamamagitan ng pagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.